twinkle babies. And she is wearing the Kiko Pangilinan color. Ay, oo nga, no. Ako lang. Represented ang Shake, Rattle, and Roll. Episode 1 and 2. Congrats to Bella Lica. She is the star of Bella the musical. Okay. Lisa! Hello, great everyone! Mga ano mo, lumaki sa mata mo sa mga ano. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga kaibigan natin sa press. Magandang hapon sa ating senador, Kiko Pangilinan, Kuya Kiko, Ate Shawi, Sir Sel, and of course, magandang hapon po sa inyong lahat. Alam niyo po, today, dapat sa Lucena City kami magkasama ni Kuya Kiko. Pero dahil sa mga di inaasahang pagkakataon ay sa Quezon City tayo napunta. At baka ito talaga ang tinakda ng Panginoon para sa atin. Quezon pa rin, di ba? Ako nabutan ako. Hindi ko alam. Pero, siguro po, allow me to just say, bakit nga ba si Kuya Kiko ang bibigyan ko ng isang boto ko? Kasi katulad ng nasabi ni Fee kanina, ang track record malinis, ang puso humble. Nakilala ko po siya, mas nakilala ko nung kami po ay galing sa Davao Rally para sa Lenny Kiko po noong 2022. Magkasabay kami sa eroplano. Hindi ko siya talaga masyado kilala. Siyempre si Ate Shawi, mas kilala. At idolo natin lahat at mahal na mahal natin. So pinagmamasdan ko lang, siya lang magsabi, nasa kaya yung mga bodyguard nito. Tinitignan ko, wala po akong naramdaman na presensya na nagsasabing VIP ako. Tinandaan ko po yun. Sabi ko ay nakatapak sa lupa. Nakita ko po yun, sir. And sabi ko, I really like, sabi ko, ito talagang VP ko nung panahon na yun. So, nung nalaman ko po natatakbo si Senator Kiko, nagpunta po ako ng very first. Marami lang po nangyari, kaya hindi ako nakasama pa sa mga rally. Pero para sa akin po kasi, pag binabasa ko po kung ano ang mga na-accomplish ni Senator Kiko, syempre yung sa Ka-Act. Napaka-importante po ng food security, lalo na po sa isang bansa kagaya ng Pilipinas, na ang root problem po talaga ng lahat ay kulang sa pagkain. Bakit mayroong krimen? Gutom ang tao. Bakit nag-fail tayo sa mga pagpasa ng maraming matalino na Pilipino, pero dahil sa malnutrition, hindi tayo umaabot, hindi natin nare-reach yung full potential natin. And I think this is something that needs to be addressed. And we need people, we need senators like Senator Kiko Pangilinan to help us find solutions, better solutions. Like he said earlier, providing breakfast, food meals. Importante po sa akin yun. I actually am part of Advancement for Rural Kids. In this, they address food security here in the Philippines. So, pag pumunta ka po sa rural areas, napaka-basic po eh. Turuan nyo lang silang magtanim. Makakakain po ang mga tao sa probinsya natin, wala pang 5 piso. May pagkain na. Magtatanim lang sila ng gulay. Pero minsan po ay nakalimutan na ito. Very basic. Pwede po ang mga komunidad sa ating may lupa po eh. Nakakalimutan lang paano magtanim. Napaka-rich po ng soil ng Pilipinas. We just need to have better systems in place. We need to re-educate our people. And I think that is why we need Senator Kiko on board. At isa pong bagay na gusto ko po kasi kasama po kayo sa pagpasa ng Extended Maternity Leave Act. Principal author po. Kasama ni Senator Risa po. Principal sponsor po siya yan. Ay, pasensya na po, hindi po talaga ganun ka
hindi po gano'n ka-in-depth. Pero nang alam ko po na big part po si Senator Kiko kung paano nangyari na from 60 days, naging 105 days ang maternity leave ng mga kababaihan. Importante po, paid po yan at pwede po kayo may extension 30 days pero hindi po paid. Kinikilabutan po ako na nagkaroon ako ng pagkakataon na masabi ko sa inyo, importante po sa ating mga kababaihan na meron tayong alay. Meron tayong mag-champion para sa atin, magiging boses natin bukod sa mga kagaya ni Senator Risa, Senator Pia sa Senado. Kasi po, kaalyansa natin, kailangan po natin ng mga kakampi na alam po yung basic human rights, yan po talaga from food security to basic human rights, yan po talaga ang plataforma at full thrust ng governance ni Senator Kiko. Kaya po, para sa akin po talaga, importante na maisama siya sa Magic 12. Kaya, sabi ko kanina, huwag na tayo mag-isip. Babaguhin ko kailangan nating isipin kung sino ang ating ilalagay sa ating pamumuno ng ating bansa. Kasi napaka-importante po ng mga taong ito dahil sila ang nag-lead sa country natin. Sila po talaga ang decision makers natin doon, ang boses natin. At talagang maglalagay kung nasaan ang budget, nandun po talaga ang power. So let's think of this and pray about it. Sino ang pinaka-nararapat? At para sa akin po, si Kuya Kiko po ay isa sa mga ito. Kaya tandaan po natin, number 51 sa balota. Kiko Pangilinan. Woo! Thank you so much, Isa! Bago magkakayan, sige, a reaction from Senator Kiko and a reaction as well from SCP, please. Senator, reaction to... Well, thank you, Isa. Tama nga, magkasama kami noon sa Lenny Kiko campaign. At nabanggit ni Fee actually na sa totoo lang, hindi talaga ako balak tumakbong Vice President noong 2022. Ay, kwento ko na rin. Kasi October 6, 2021, magpa-file na ako for Senate. Kasi number 8 na ako sa survey. So, medyo maganda na ang laban. But October 5, si Vice President Lenny sent me a text message saying, after consulting our political allies in the party, our party mates, political allies in the coalition, and her kids, she said, they all agree that I'm the best choice for Vice President. So, muntik ako malaglag sa sila. But I was one of those who convinced her to reconsider her decision kasi gusto na niya talagang tumampong governor. So 6 months before the filing, I was already asking her, please don't run for governor, the country needs you. So when she asked me to run, of course the first thing that entered my mind was my wife's blessings because clearly there's a dynamic there. So hindi siya madali. So, but in the end, things fell into place when I asked Sharon after she prayed, because she was hyperventilating before she prayed. And after praying, she felt a calm, a peace. And she said she told Frankie, they were both in New York at that time, whatever your dad decides, we will support. And so I went back to Vice President Lenin and I told her, sige ma, let's do this. Because I also asked her, Mom, in case lang, are there other options just in case, di ba, yung issue ng dynamics? Sabi niya, it's okay, I understand, I will respect if you don't agree to be my Vice President. But it's too late, sabi niya. I will just run without a Vice President. Just double whammy na yun. So, duty, I said, and Sharon gave me her blessings. I set aside my own political plans, which some said was already a sure win. And
and went into the what's his Mission Impossible, but no regrets. No regrets. There was an opportunity to offer, to sacrifice for our nation, and I will forever look at that as an honor and a privilege to have done so. Not many people are given that opportunity to sacrifice for the love of country. I guess that's what we did here. And that's what we are willing to do, because we need to bring our country forward. And if sacrifices are necessary to do that, we will do that. Thank you. Alright, thank you.